Mas prefer ko yung magpakatotoo tayo sa isa't isa na talagang hindi tayo okay, ganon. Kasi I think karma is real po na kapag nagbabackstab ka or may sinasabi kang masama about sa isang tao, pwede ding mangyari yun sa'yo. One word to describe my journey so far po as a kapuso, it's really overwhelming. Kasi simula po nung araw na naging part ako ng family na 'to, talagang na-feel ko yung sobrang warm welcome and yung love na from my co-artist and even yung mga production team sa bawat show po na napuntahan ko at na-experience ko sa GMA. And siguro ngayon po sobrang excited lang ako and naglo-look forward po ako sa kung ano pa yung mga bagay na may experience ko kasama yung kapuso na mga supporters natin and yung mga co-stars ko po. At ito pong siguro isa din po sa sobrang grateful ako is itong project na to na first time ko pong ma-experience yung at ma-explore yung acting field and dito po sa GMA. So I'm really grateful to everyone who gave me this opportunity po to I guess explore and enhance yung kung ano man yung talent na binigay sa akin ni Lord. So ayun po, sobrang fulfilling lang po and my heart is so happy to be where I am right now. So, yung character ko po dito is si Sue or Susan Gara. Yung character ko po dito sobrang loud niya, sobrang bibo, a star wannabe. And tungkol po dun sa love interest, parang abangan nyo na lang guys. Hindi. Siguro, kasi di ba po sa school naman normal yung may mga nakikilala ka, tapos sa una, nakakainis, parang gusto mong sapakin, ganun. Pero in the end, yung pala yung inis mo, deep inside, unti-unti na siya nagtuturn na crush-crush na. So, I think normal naman pong nangyayari sa lahat yon. Kaya, for sure, maraming makaka-relate kay Sue and sa magiging journey niya dito bilang isang scholar na gusto ding maging popular, gustong makilala kasi marami siyang pangarap sa buhay na gusto niya maabot at kahit ano gagawin niya para doon. And sobrang nakaka-relate din po ako doon, kaya exciting po. Si Michael ba yon? Yung parang gusto mong sapakin, gano'n? Pwede din po yung sapakin. Katulad po nung nabanggit kanina na talagang ever since na-launch po yung Sparkada and kasabayan ko nga po sila last year, siguro talagang sobrang na-excite kami and winish namin na makapag-work kami na magkakasama kahit hindi man kami kumpleto, pero the fact na na-experience namin mag-work all together for Sparkle You, isa po siyang siguro core memory for me bilang isang kapuso din po kasi as a teenager, 'di ba, parang ang sarap sa pakiramdam na kasama mo sa trabaho yung mga taong kaibigan mo din and lahat kayo nag-share ng same passion, same goal, and more than showcasing our talents po, siguro mas nandun yung gusto naming ma-inspire yung tao na kahit na at a very young age, you can share your story, you can inspire other people through your craft. Kaya po, masayang-masaya ako na ito po yung mga taong nakasama ko sa project na to, itong sa Sparkle You. And ayun, may na-miss po ba ako na question? Yung team up mo with Michael Sager.
I think naman na-experience yung ganong parang mga love team or yung team up nga po na talagang may halong kilig na. And bilang isang babae na parang kahit pa paano po dumadaan din sa mga crush, yung mga kilig-kilig. Siyempre, nakakatuwa po na kahit pa paano sa craft na to, I'm able to express it and to show everyone it's only normal to, to feel this way. And I'm also happy that I am able to work with Michael kasi sabay din po kami halos nag-start din nga po dito sa GMA, and I feel like ang dami po nitong na-contribute dun sa naging friendship namin. So, ayun. I'm really happy po. Since this is my first ever acting project po, siguro marami po yung talagang nabago sa akin po bilang isang artist, lalo na po sa acting, kasi na-realize ko na marami pa po palang ibang magaganda experiences outside of singing. And kahit pa paano nakilala ko po yung sarili ko, kung ano pa yung ibang makaya kong gawin, and na-prove ko na kahit na mahirap, siguro basta gusto mo, lagi gagawa ka ng paraan. And yung mas na-realize ko din po yung pagbibigay ng importance sa mga taong nakakatrabaho mo, yung friendship na nabubuo. And ayun, I think so far yun pa lang po yung share ko. For me, very sentimental po ako na tao. So, feeling ko bawat moment sa buhay ko na nasa school ay memorable. Pero kung may in-name man ako, siguro yung mga moments na na-excuse ako sa class. Kasi before varsity po ako ng table tennis. So parang feeling ko lang, so guys, like bye, busy kayo mag-school dyan, and ako mag-training kami. And parang iba lang po sa feeling, nakakamiss kasi um, yung feeling na nagkaklase yung mga kaklase mo, and then ikaw nasa activity area para mag-practice, tapos umalis kayo ng school para makipag-compete. So, nami-miss ko lang po yan, and for me, memorable kasi passion ko din po yung sports. So, ayan. Yung tungkol po sa saying na keep your friends close and your enemies closer, I think never ko pa pong na-experience yun kasi ako, mas prefer ko yung magpakatotoo tayo sa isa't isa na talagang hindi tayo okay, ganun. Kasi I think karma is real po na kapag nagbabackstab ka or may sinasabi kang masama about sa isang tao, pwede ding mangyari yun sa'yo. And sabi nga nila, don't do unto others what you don't want others to you. So, ako po, mas gusto ko yung keep your friends close and your best friends closer kasi mas mahalaga yung mga taong talagang binavalue ka and yung friendship nyo. Well, bilang isang estudyante po, siguro, thank you Lord na wala naman akong na-experience po na gano'n. Yung mga simpleng bagay lang na asaran, gano'n. Pero ngayon po siguro bilang isang public figure and someone na nasa industry po, dun ko po siguro mas na-experience yung kahit papano konting bullying and hate online, lalo na kapag konting galaw mo, siguro yung mga tao, lagi silang may makikitang mali sa'yo. Pero ako naman po, siguro, I can say na naapektuhan po ako sa mga ganong comments, yung mga hate, pero at the end of the day, mas pinipili ko pong maging open and understanding sa mga tao na as long as I know who I am and kung ano yung totoo at kung sino ako, yun po yung mas importante.
At ang mahalaga ko ano yung tingin ko sa sarili ko and yung tingin ng mga taong malapit sa akin sa buhay ko na binavalue ko po talaga. For me, mas maniniwala ako sa kanila kasi sila naman yung talagang nakakakilala sa akin. And ayun po, mas pipiliin mo na lang maging mabait and understanding sa mga tao online kasi you also don't know kung ano yung struggle nila, kung bakit nila nasasabi yon. And who knows, meron din silang, pwedeng may pinagdadaanan din sila. So, bilang isang public figure po na mas merong, I'm like saying the power to spread that positivity and kindness. That's what I'm gonna try to do sa career ko po na to. Tama, love, 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 di ba? Ayun. Pero nung lumipat ka ba ng GMA, walang nang bully sa'yo online? Sa Yun paglipat mo po. sa GMA? Syempre may mga tao pong naapektuhan at may mga taong hindi matanggap agad po. But sa akin naman po, we all have our own reasons kung ba't natin ginagawa yung isang bagay. And katulad po nung sinabi ko, um, meron po tayong sarili mga dahilan. So, okay lang naman po. And I'm thankful na may mga tao sa buhay ko na nagre-remind sa akin na not to be affected. And it's okay if you receive bashing or mga hate kasi nandyan talaga yan. And I think it's a good way din po to balance yung mindset mo din na not everyone, you cannot please everyone. So at least it keeps you humble po.